Hello everyone, it's me again, Berntan, and you're watching HPT TV. It's another day, it's another vlog for you to learn today. Ayan. So, nandito tayo ulit sa Yamaha Mio Mori natin. 2014 model. Nakikita nyo, naka-gas shock tayo. Naka-gas shock tayo. Gagawin natin araw ngayon ay magpapalit tayo ng lowering shock. Ayan. Kasi itong shock na to ng gas ay nasa na rin to, almost 4 years. Ginamit na natin sa show. Nasa 330 mm po yan. Mataas po yan. Kasi yung stock na shock, yan ng Yamaha Mio Soul natin, o stock shock ng mga Yamaha Mio Soul, Amore, Pino, ano ba, Sporty, nasa 310 lang yata. 300 to 310 kung hindi ako nagkakamali. Pero ito nasa 330, kaya naka-lowering adapter tayo. Ayan, nilowered ko para, ano kasi natin to, nilo-lowered natin to. Yan, drop. Yan, pinagrap natin para mas pumogi. Yan. So, meron tayong parcel dito from Lazada. Yan, bubuksan natin. Pero bago natin tuloy yung video, kung bago ka sa channel ko, please, huwag mo muna kalimutan. Hit nyo po yung subscribe button, like, share po itong video na to para makatulong tayo sa iba na mag-encourage natin na mag-DIY para makatipid tayo sa mekaniko sa pag-buy ng video. Okay? At syempre, hit mo rin yung notification bell para update ka sa mga next videos. At click mo rin yung ibang DIY vlogs natin baka sana yung vlog na yun na makatulong sa'yo para matuto ka mag-DIY. Okay? Maraming salamat sa mga kapatuloy na nagtitiwala sa support sa channel natin. Huwag natin patagalin. So, ano to? Check natin. So, nag-order tayo sa Lazada. Meron tayong parcel dito. Open natin mga ka-DIY. Ayan, maganda yung packaging. Naka-bubble wrap pa. Safe na safe. So, shoutout natin yung sealer dito. Ayan. Kaya medyo matagal yung unboxing natin. Medyo napaganda sa packaging. So, ayan, hindi ako bumili ng mga TTGR, ano pa ba, YSS, ano pa ba, Plus ay, mga ang daming Olins, mga ganun, mamahalin na yung mga 15 to 20,000 na yung mga yun. So pag lowering shock, kahit naman na yung substandard lang or yung hindi naman kamahalan, basta quality pa rin, yung pasok pa rin sa quality standard, di ba? So meron tayo dito na Motospeed. Yan. Ito-try natin itong Motospeed shock absorber. Nakalagay naman yan siguro World Class suspension. So kiniklaim nila na World Class suspension daw, Motospeed yung brand. So yan, nakalagay po tayo dito, nasa 245 mm. Okay? Medyo mababa na konti. So yan yung kulay. Yan. So ito yung kulay na napili natin, kulay black na may gold. Diba? Parang ganito rin. Gold pero orange. Ito kasi galing doon sa Mio Soul natin na orange. Ito kinuha natin. Finish mga kanino eh. Ang ganda ng niya, pataba yung coil niya at saka yung shock niya, cute lang siya. Tapos parang merong adjustable yata dito at saka adjustable na rin dito. Kung saan pwede mo itong i-adjust, bababa to. Itong shock, makukompress bababa yan, mas bababa pa siya. So meron na rin siyang higpitan pagka ina-adjust mo. So ito nilalagay dito sa taas, ito naman sa baba. So ayan, bago natin mailagay itong shock, sukat natin. Bubugi, oh. So magiging ganyan yung sura niyan. Ito, hindi na tayo gagamit ito. Itong lowering bracket na tinatawag. Tignan natin kung medyo mataas pa siya. Kung gagamitin pa natin, pero tatry muna natin na. Tignan mo yung difference, di ba? Ang laki, no? Maliit na to, ito mahaba talaga. Pero yung sukat niya, yung taba niya, mga kalibay, parehas lang, same lang. Diba? Pero iba pa rin talaga pag mamahalin, no? Gas eye. Mataba talaga yung coil. Pansin mo? Ito, mataba rin siya pero hindi siya katulad. So, try na natin mga ka-DIY. Yan, nakalagay din yan pero
Pangalan niya Motoski. Yung link kung saan ko nabili, lagay ko na sa description below, syempre. Yung price range niya, reveal natin, nasa 800 kasama na yung shipping. Ayan. So, mga lower yung bracket kasi na mga pinapagawa, yung ginagawa nila yung mga Mio nila, yung mga scooter nila na stance, nasa 1,500 to 2,000 yun. Second hand pa lang yun. Pero pag magpapagawa ka, bibili ka ng shock, itong shock na to, bibili mo nasa 5,000-6,000 to. Tapos gusto mong i-lower to na parang ganito, puputulan nila to, may gagawin sila dyan. Another bayad mo na naman yun. Di ba? So ito, practical na. Lowered na siya, nabili mo na ng ganito. Mahirap na maghanap ng mga, ang hinahanap ko sana yung 200 mm. Pero hindi ako makahanap, kaya 240 na lang nahanap natin. So 800 kasama na yung shipping, sa Lazada ko pinili. Lagay ko na yung link below. Tara! So ang gagawin natin, okay natin yan, kasi tatanggalin natin ito. Ito yung procedure nito, tatanggalin natin dito, tapos itong spoiler. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yan. Tatanggalin din natin yung side fairings, tapos tatanggalin natin yung bolt dito, tapos itong mismo shock. Okay? So gagamit tayo ng Allen wrench. Yung mga Allen wrench na individual, mas mabilis. Yan. So ito yung gagamitin natin dito. Okay. Last na. Sarili natin mga yayaman yung bolts. Yan. Okay na to. Dapat na natin para makaloob. Pwede natin. Yan. Okay na. Tapos ito mga kadeway, para ma-reveal natin itong dito, tataas natin ito mamaya. Guluwagan natin ito gamit ang T-socket. Next procedure natin, dito naman sa side fairings natin. Gawin natin ito. Kaya dapat meron kayong proper tools, yung Allen bolt, Allen wrench para sa Allen bolt. Okay? Mura lang. Mga handyman, Ace Hardware, sa 100 plus, madami na. Diba? Ito, kung basa-basa ito, yung guide. Yan. Tapos ito, buwagan natin para ma-adjust natin yung tangke. Kasi iangat natin to hindi natin maiangat to pag mahigpit. So dito mga kadeway, para maano natin yan, lalagyan natin to. Yan. Tapos tignan natin yung dito, yung bolt na yan, nasa 14 yata yun. Mga kadeway, ang gagamitin natin 14 close range para dito sa 14 size na bolt. So yan, babalang natin. So, yan, napit na. Pag naluwagan nyo na, pwede na yung daliri. Pakita mo. Pwede na yung daliri. So, ayan, lagay nyo yung kamay nyo, baka mahulog yung nut sa bolt. Ma-shoot dyan. Ma-shoot dito. Sana yan. Ngayon naman, pag natanggal natin yung, naluwagan natin yung bolt doon, yung washer, saka yung bolt to, lagay nyo lang dyan para hindi mawala. Tapos, yung next step natin is yung Allen. Yung malaki. Ayan. Kasama natin yan. Yung pinat pa to pala sa loob. Ikunan natin to. Yung malapit na out. Kung ano yung unang binaklas natin, ano lang po yun, sa pagbabalik, yun ang huling Babalik. kung ano yung unang binaklas natin sa pagbabalik, yun ang huling ibabalik. Yung una, yun ang huling ibabalik. Okay? So huwag kayong matakot pagka bumaba yan. Bababa talaga yan. Okay? Pero hindi yan malalaglag. Ayan na, tanggal na. Anong gawin na natin? Yan. Ano ang itsura ng 330 mm. Yan yung nasira dati. Pero okay pa naman yan. Full goods pa yan. So ito yung ipapalit natin. Ganda. Diba? Ganyan sa kaiksi. Cute to mamaya. Cute. Ang ganda ng pagka-painting niya. Powder coating. Ganda mga kalilay. So lalagay natin to. Dapat meron ganito. Saka meron pa lang nahulog.
Yan, actually, kasama talaga to. Just in case na maluwag to, nalagay niyang ganyan, maluwag, ito yung adapter niya na kung saan pwede natin gamitin. So yan, itatry natin lalagay para hindi siya makalog. Kasi minsan mapapansin nyo matagtag, parang tumutunog, umaalog-alog. So ayan. So ayan mga kadiwa, tinanggal ko na ho kasi mataba na ho ito. Pagka hindi ho siya mataba, ilalagay nyo po ito para hindi po siya kumalog-kalog. So okay naman na, ilalagay na ho natin pag ganyan. Ayan, okay na yan. Tapos babalik natin to. Okay? Kita na ho natin mga kadiwa. Pina-final na ano na po natin, bolt tightening. Yan, make sure na may fit po talaga to para hindi siya pumalas. Yung fit niya, may fit po talaga. Okay? So, next step, dito na natin lalagay. Try ho muna natin dito. Kung masyadong mababa, tatanggalin natin. Tapos tatanggalin na rin natin ito. Ito pa natin mga kadiwan. Okay oh. Okay? Oh, di ba? Lalo mababa, okay lang. Okay lang. Ha? Okay lang. Oh, para mas makita natin na. Para mas mababa eh. Baba. Mas bababa yan pag may angkas. Oo. Ano mababa, hindi siya balance sa harap. No. Masyadong Kaya ang gagawin na lang ho natin, tatanggalin na lang natin yung ka. Hindi mo rin natin. Gawin natin to. May pangontra tayo. Yan. Pag nalawagan nyo na yan, ganyan. Yan, tanggalin na ho natin yung ring bracket natin. So, ito na lang. Yan, paglalagay natin. Para hindi masyadong mababa. Yung tamang-tama lang. Para kahit mag-angkas ka, pwede pa. Balik natin ito mga kadiwa. Yun. Tapos syempre, ilalagay din natin yung nut. Sana yung nut. Ayan mga kadiwa, ilagay na lang natin itong alam na dito. Kailangan kasi mahigpitan to para hindi rin kumalas. So yun, kontrahan natin. Ayun, okay na yan mga kadiwa. Poging-pogi oh. So babalik natin ulit dito. Balik na natin yung mga bearings niya. Pala, ito muna. Tambay muna. Lagay muna natin itong yung bolt ng tangko. Lagay na rin natin ito. Iwakan mo muna. Itong side fairings niya. Yun, pogi na ito mga kalayan. Tapos lagay muna natin ito isa dito. Okay. Yun. Tapos, nasa ibabaw niyan. Yung flat. Ito diba? Apo. Okay. Pitan niyo mabuti. Yun. Yan. Tapos, ito na. Lagay muna natin dito. Tapos lagay muna natin dito. Ikis po yan. Yung pagbabalik ko nito, hindi ho yung dito, maliho. Maliho yung lapat nun. So, ang gagawin natin, ingay talaga dito sa atin. Oh. Yan, tapos ito. Para lumapat yung tourniquets.
Yan, hipitan muna natin ito mga ka-DIY. Tapos hipitan din natin dito. Para lapat na. Saka one thing more pala mga ka-DIY, ang bilhin yung Allen wrench, yung original. Kasi pagka yung mga stainless ang kulay, parang local ho yan, fake po yun. Madaling maupod yung ulo. Masisira ho yung ulo nito. Bibilog. Diba? Mamaya kumapit ka matanggal eh. Yung iba nilalagyan pa ng thread lock yan sa loob. Yung parang shoe. Try natin. Okay na ba? No? Okay ba? Try natin. Ito ba? Try natin gamitin. Diba? Kita mo. Flex mo naman yung shop natin. HPT Motor Parts and Car Wash. Try ko. Ano ba? Ilan yung bounce? Opo. Ganda na. Stopper naman siya na rubber. Yan yung stopper. Pagka-bounce. Ayan. Try ko. Pwede. Bagay. Diba? So, ayan mga ka-DIY, ganun lang po yung process kung paano po mag-lower or magpalit ng lowering shock. Kung hindi mo naman gustong gumastos or gumastos ka ng mas cheaper lang, ang bilhin mo, yung mga ganito. Ang tawag dito mga lowering bracket. So, bababa siya ng mga 10 to 20 mm. Yan. Meron din yung mas madaming butas, bababa siya ng mga 30 to 40 mm. Pero, kung gusto mo talaga ng simplicity, yung shock na lang mo bilhin mo. Diba? Katulad dito, may libre pang sticker. Yan. So, ito yung nilagay natin na shock. Actually, disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsored ng shock absorber nito. Binili natin to, binray natin. Instead na bumili tayo ng mga mamahalin, ito lang muna. Sa 800 plus kasama ng shipping. O tingnan nyo naman, napaka-kinis. Diba? Bumagay. Maraming kulay yan. Parang maraming kulay, blue, green, yellow, white. Bagay mo naman sa motor mo kung ano yung ikakabit mo ng mga shock absorber. So, sundalan nyo yung process. Simple lang yan, madali lang yan, tumagalan tayo dahil sa pag-vlog. Kung ano yung unang binaklas mo, yun ang huling ibabalik mo. Okay? Kompleto ka ng tools, okay yan. So, ayan, share nyo itong video na to para makatulong po tayo sa iba na makatipid at matuto mag-PI. Ayan. So, okay naman yung bouncing niya, hindi naman matigas, hindi naman malambot, sakto lang. Pag mag-aangkas ka, pwede pa yan. Hindi pa siya masyadong lowered. No? Tapos ang susunod natin na next, na ilo-lowered, abangan nyo, itong harapan. Actually, lowered na yan, pero hindi pa siya masyadong proportionate. Medyo mababa at medyo mataas pa. Okay? Yan, so maraming salamat. To God all be the glory and burn thumbs.